Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Pwede banggitin natin ang bawang isa bago tayo magsimula? Okay, alam niyo po ba sa pangiti pa lang natin ay masayang-masaya si Lord sa atin. Okay? So, bago ako magsimula, nais ko yung magpasalamat sa Panginoon dahil talagang napakabuti niya sa buhay namin. Lagi kong binabanggit sa aming everyday prayer na sa bawat segundo ng aming buhay, talagang si Lord ay laging may ginagamit para kami pagpalain, para kami i-bless. Okay? Ngayon gabi po ako ay nakaasa na mag-share ng Word of God. Okay, bago po tayo magsimula, tayo po muli manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang kumilo sa akin, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, upang ma-share ko, Panginoon, ang maayos, Panginoon, at maunawaan po ng bawat isa, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang kumilos, Panginoon, sa simula ng preaching po ito sa matapos po, Panginoon. Panginoon, sa iyo po nang pinapalit, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Then, iba pala pag hindi ka sanay magsalita, no? Kanina mag-practice parang ganda-ganda eh. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay life must go on with God. Okay? Sa Tagalog po, dapat tuloy lang ang buhay na kasama ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Okay, sa buhay natin, hindi pa iwasan madalas, di ba, naisip natin, Lord, bakit Kristiyano na ako? Bakit ang dami kong problema? Bakit ko itong pinagdaraanan? Bakit nangyayari sa akin ito? Before naman, kung hindi pa ako Christian, ay hindi pa dumarating ganito mga problema. Di ba, sa buhay kasi natin, iba yung Kristiyano, iba rin yung tayo kasing lahat, tayong mga tao, kilala natin si Lord. Pero pag sinabing Kristiyano, we are walking with God. Talagang lahat ng ginagawa natin, lagi tayong nakatuon sa Panginoon. Kumbaga, laging si Lord ang ating sentro ng ating mga ginagawa. Diba? Kaya nangyayari mga bagay na yun, dahil before kasi, nang hindi ka pa Christian, malamang sa malamang yung karamihan may mga bisyo, di ba? Yung iba, ilong dito, sugal doon, kung ano yung mga ginagawa, punta sa barkada. Nung nasa Panginoon ka na, nasa isip mo lang kasi na parang, Lord, parang ang dami problema. Una kasi ang pinaka-problem mo, una, may iwalay ka sa mga barkada mo natin. Sa mga dati mong kainuman, siyempre magbabago ka na. Kaya, bilang isang dating mong gawain, pag pumunta ka sa panibagong bilang isang Kristiyano, bilang tao, mamalilibago ka. Kasi nakasanayan mo kada gabi, inuman kayo, barkada dito, barkada doon. So ang kagandahan doon, dahil Kristiyano ka na, inaayos nilong ang buhay mo. Kasi dati, umiinom ka, kumbaga, ang gusto mo lang maging masaya ka lang bilang isang tao. Nung ikaw ay Kristiyano na, naunawaan mo na, naintindihan mo na mahalaga pala ang pamilya, mahalaga pala na makilala mo si Lord sa buhay mo. Kasi nga, inaayos ni Lord ang buhay mo. Iniisip mo, Lord, bakit dati ang dami kong kaibigan ngayon, kunti na lang. So, ibig sabihin nun, inaayos ni Lord ang buhay mo, doon ka ni Lord dinadala sa magandang kaibigan, inaayos ni Lord ang magiging future natin bilang isang tao. Okay? Sa atin naman, sa ating pag-uugali, di ba? Madalas kasi pag hindi ka Kristiyano, madalas yung sinasabi ni Pastor palagi, yung papipipo, di ba? Kunting ulat lang sa'yo, yung papipipo. Kumbaga, yun ang nagiging manarisi natin bilang isang dati pang hindi Kristiyano. Although, kilala natin si Lord, pero iba kasi pag Christian eh. Pag Christian kasi, napapantayan na po natin ang ating sarili bilang isang Christian. Okay? So, ang kagandahan doon, kasi alam niyo po ba, pag tayo nagbibigkas ng blessing sa ating bunganga, kasi pag ikaw ay nagpapipipo po, pag uwi mo sa bahay, ang nangyayari niyan, instead na blessing, nagiging away, gulo, kumbaga, na na-attract mo yung negative vibes
sa iyong pamilya. Pero pag Kristiyano ka na, pag inulat ka, nasabi in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Doon pa lang sa pagbanggit mo ng praise the Lord, hallelujah, pinupuri mo na ng Panginoon. Yun po ay may kalakip na pagpapala mula sa Panginoon. Diba, minsan makakis ka na lang, biglang may dumating na malaking blessing sa buhay mo, sa bahay ninyo, biglang may nag-abot ng ulam, kagaya kanina, talagang hindi ko inaasahan yun. Sabi ko nga, bro, parang mas malaki sa akin Kaya salamat dahil mabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa buhay natin, bilang isang tao kasi maraming tayong reklamo Lord, bakit nung Kristiyano na ako, bakit bumagsak ang business ko? Bakit nang hindi ba ang Kristiyano, ang dami kong customer, ang lakas-lakas na akong negosyo. Pero alam niyo po ba, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kasi tayo bilang tao, hindi natin nakikita yung future natin, maging future natin. Ang napiperceive lang natin, mga after 3 months, ganito na tayo. After 1 year, dapat ito tayo. Pero alam niyo po ba, pag ikaw kasi naging Kristiyano, si Lord, may mga binabago talaga sa buhay natin. May mga inaalis talaga sa buhay natin. Ang kagandahan nandun, pag tayo sa Panginoon, iingatan niya ang buhay natin at pagpapalaan niya tayo. Although mawawala yung ating mga pinagkakakitaan ng iba, yung ating income, pero pag tayo ay walking with God, kumbaga ano bang problema, dapat tuloy lang ang buhay kasama ang Diyos. Okay? Ngayong gabi po, ang pag-aaral natin ay paano ba natin ma-handle ang ating buhay sa kabila ng problema. Di ba napapansin mo, Lord, ang daming naging problema ko, pero alam niyo po ba, at the end of the day, one day, marirealize mo na lang na ikaw pala, yung mga nangyayari pala sa iyo before, yun pala ang disiplina ng Panginoon sa iyo. Inaayos ng Panginoon yung buhay mo, simula sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Kumbaga, yun ay preparation ng Panginoon para malasap natin ang magandang future sa ating buhay bilang isang tao. Kasi alam niyo po, kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, talagang yung mga transaksyon na hindi mo inaasahan, yung mga tao na hindi mo inaasahan, biglang darating sa'yo, biglang kakatok sa'yo, biglang tatawag sa'yo na, brother, ikaw pala, dito ka pala sa ganitong trabaho. Brother, ikaw pala, may mga hindi na ganitong transaksyon. Alam niyo po ba, pag tayo ay anumang pagsubok sa buhay, dapat kasama natin ang Lord. Kasi di ba pag may pagsubok sa buhay, wala na si Lord Sabi Lord, bakit ganito? Kristiyano naman ako, bakit ang dami kong problema? Na bakit maliit lang na bagay hindi kumakabit-kabit? Yun pala, may inaayos si Lord sa buhay natin. Ngayon nga po, pag-aaralan po natin ang buhay ni Jose. Okay? So, meron po akong 3 points sa buhay natin. Una po ay trust to God. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? Basahin po natin kung kayo po may Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 37, verses 12 hanggang 13. Ang sabi dito, isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinagpapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, ito po si Israel, dati siya si Jacob. So by the before tayo mag-proceed, si Jose po ay anak siya ni Israel, anak siya ni Jacob. Siya ay anak ni Jacob kay Raquel. Sila po ay 2 magkapatid, si Jose ang pangalan at si Benjamin naman yung pangalawa. Okay, proceed po tayo. Ang sabi po dito, ulitin ko po, isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Yun ang sabi sa kanya ng kanyang ama ni Jacob na puntahan mo ang iyong mga kapatid. Kapatid niya ito sa kanyang ate na si Leah. Yung kasi unang asawa ni Jacob. Okay. Pinuntahan niya yung mga kapatid niya dun sa mga anak ni Leah. Okay. Proceed po tayo sa Genesis chapter 37 din po, verses 18 hanggang 20. Ang sabi po dito, 18 hanggang 20. Ang sabi po dito, malayo pa natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya.
Sinabi nila, ayan ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin, siya'y sinila ng mga mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Ito po si Jose ay talagang madalas panaginip. One time, ay isang panaginip siya na kung saan nanaginip siya na ang kanyang mga kapatid daw ay niyuko sa kanya. Nangyari, dahil nga yung mga kapatid ni Jose, yung mga kanyang mga kuya sa anak ni Leah, talagang hindi pinahigit sa kanya kasi si Jose po ay mahal na mahal ni Jacob, ni Israel. So, kaya siya naging Israel nung pinaspasyan siya ng isang anghel matapos siya makipagbuno. Okay? Sa buhay ni Jose, talagang ito ay malaking pagsubok sa kanya. Siyempre bilang tao, siya ay papatayin, di ba? Kumbaga, papatayin siya ng kanyang mga kapatid. So sa atin kasi pag tayo nakarinig ng mga banta sa atin, lalo higit yung mga ganung banta, bilang tao, iba agad ang isipin natin. Doon agad yung takot sa ating buhay, yun talagang reality natin sa atin bilang tao. But then, dahil nga kasama ni Jose ang Panginoon, hindi siya natakot. Kumbaga kasi sa buhay natin, pag tayo kasi isang Kristiyano, yung mga banta ng kaaway, hindi mo nararamdaman yan eh. Kumbaga, hindi mo nararamdaman kasi nga, pinoproteksyonan ka ng Panginoon. Ano mang binabantay sa ng kaaway, parang wala lang sa'yo. Pero yung kaaway mo, sinasabi ka ni Pastor, galit na galit pa nakikita ka. Talagang minsan niligas na lang yung bunganga. Kumbaga, sumisikip lang dibdib, hindi nila mailabas yung galit nila. Dahil nga, kasama mo ang Panginoon kaya hindi nila basta-basta ito nailabas. Yung sa buhay ni Jose, isang malaking pagsubok po yun, na talagang, ang sabi dito, papatayin natin si Jose. So, sa buhay natin, talagang, pag dumating yung mga ganung pagsubok, hindi natin malalaman ano pa ang gagawin natin. Tayo ba ay lalayo? Tayo ba ay sisisihin natin ng Panginoon? Tayo ba ay, kumbaga, magmamaktol ba tayo bilang isang tao? Ang kagandahan po dito, ang sabi sa Genesis 37 din, chapter 26 hanggang 28. 27. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating Panginoon, ang ating kapatid. Mabuti pa ay ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ang ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal ng Midianita, iniawan nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilang. At si Jose dinala nila sa mga Israelita sa Egypto. Sa buhay ni Jose, iniisip niya, di ba sa atin bilang isang tao, kung titignan natin sa buhay ni Jose, kumbaga siya ay talagang papatayin ng kanyang mga kapatid. Maraming kapatid niya, kumbaga nagsang-ayon na siya ay papatayin kasi nga maraming galit sa kanya. Ang kagandahan po dito, pag tayo sa Panginoon, dahil nga si Jose ay sinasamahan ng Panginoon, kumbaga may isang, sa laki ng problema, may isang opportunity na dumating sa kanya. Kumbaga yung magandang opportunity doon, yung kanyang kapatid na si Judah ay nagsabi na, huwag natin siyang patayin. Kasi siya ay kapatid natin at kumbaga naman ang ating naman dugo ng ating dugo. Sa buhay natin, alam niyo po ba, kahit gaano kalaking problema, ano man ang problema, kahit na maraming banta sa buhay mo, maraming hadlang sa buhay mo, maraming problema, pag tayo po, ay lagi tayong kasama, pag lagi natin pinupuri ang Panginoon, lagi natin pinapasalamatan ang Panginoon, gaano man kalaki ang problema, si Lord ay gumagawa ng isang way para pumatakasan natin. Mapapansin mo, di ba? Lord, nung dumating sa akin yung problema ito, bakit mga na-realize mo na lang, bigla kang gumaling. Yung may karamdaman ka na talagang matinding karamdaman mo, bigla kang gumaling. Yung kagaya sa kwento ni Ninong Dudoy, ni Kuya Dudoy, ni Brother Dudoy, na talagang, di ba, yung malaking problema yun eh, nung yung big bang. So, isang kunting hawig na ng kanyang manubila, wala na agad. Kumbaga, na-exit na agad siya sa isang kapahamakan. Ganun po sa buhay natin. Dapat makita natin
dapat bilang isang Kristiyano, maging tayo, kumbaga, sa mga nangyari sa ating buhay, dapat maging mapagmansyag tayo. Alamin natin, baka naman kasi sa kabila ng problema, may ibinibigay niya sa Lord na opportunity, hindi mo pa ginagawa. So, pag tayo ay lagi nananalangin sa Panginoon, lagi nag-pray, malalaman at malalaman mo yung way ni Lord sa buhay natin. Okay? Yun po ang aking pangalawang puntos na dapat trust to God. So, si Jose po ay talagang nagtiwala sa Panginoon. Yung pangalawa naman po ay always trust to God. Sa buhay kasi natin bilang tao, bilang isang Kristiyano, madalas sa atin, isang bilis na tayo magtiwala sa Panginoon. Kumbaga sa ating buhay, kumbaga, pag sunod-sunod ka ang problema, Lord, ano ba ito Panginoon? Ano ba ito? Ang dami kong problema. Lagi naman ako nananalangin, umati naman ako ng gawain, pero bakit ko ito nararanasan? So, ganun tayo bilang isang tao. Kaya ang aking pangalawang puntos ay always trust to God. Okay? Ang sabi po sa Genesis chapter 39, verse 7 hanggang 9, ang sabi po dito, dumating ang panahon na pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. Ito po si Jose. Sinabi nito, sipingan mo ako, tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahalan niya sa akin ang lahat ng bahay na ito maliban sa inyo ng kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Ang ganda lang po. So, yun ang pangalawang pagsubok kay Jose. Na talagang, di ba, ang akala ni Jose, siya ay nakatakas na sa unang sa pagsubok. Kasi yung unang pagsubok ay matindi talaga yun. Kumbaga siya ay, ang buhay niya ng kapalit. Nung nakaisip siya sa pag-unang pagsubok niya, ito naman yung pinakamalaking pagsubok sa buhay niya. Kasi nandun siya sa Ehipto, talagang doon wala siyang kamag-anak, wala siyang kapatid, wala siyang kakampi. Siya po ay pinagpili sa Ehipto. Nang siya ay doon sa bahay ni Potiphar, yung asawa ni Potiphar, dumating ang panahon na siya po ay pinagnasahan. Siguro po si Jose ay magandang lalaki, kumbaga matipulot na lalaki si Jose, kaya dumating ang panahon na siya ay sinubok, kumbaga siya ay pinagnasahan ng asawa ni Potiphar. Okay? Ang sabi din po sa Genesis chapter 39 verse 19 to 21, nagalit si Potiphar, nagmarinig ang sinabi ng asawa. Kaya ipinahuli niya si Jose at isinama sa bilangguang tauhan ng Panginoon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. So, ganoon po ang nangyari. So, yung pangalawang pagsubok kay Jose, kumbaga talagang yun ang pinakamatinding pagsubok sa kanya kasi talagang wala nang ibang tutulong sa kanya kundi ang Panginoon. Ang Panginoon na talaga ang kasama niya. Kasi nung nakulong siya, wala siya kakampi. Kasi galing na nga sa kanya yung si Potiphar. So, ang nangyari doon, dahil mahal na mahal siya ng Panginoon, gumagawa pa rin si Lord ng way para sa kabila ng problema, ay unti-unting mapaglabanan ni Jose ang problema niya. So matagal siyang nakulong at dahil sa pagpunta sa pinangguan, naging mabait sa kanya yung tagapamahala ng kulungan. Kumbaga siya ginawang katiwala ng tagapamahala ng kulungan. Kaya siya, kumbaga siya ang nag-decide malamang sa ganun. Kaya kumbaga sa atin, sa buhay natin bilang isang tao, sa kabila ng problema, si Lord pala may binibigay sa atin kaaliwan. Si Lord pala may mga ginagamit na tao, may ginagamit na bagay, may ginagamit na opportunity. Para sa kabila ng problema, ay unti-unti mo itong malampasan. Yun lang po ang kagandahan pag tayo na sa Panginoon. Kasi pag wala ka sa Panginoon, wala talaga. Talagang walang mangyari sa'yo. Pag may problema, wala kasi magagawin sa'yo. Wala sa'yo magbibigay ng wisdom, wala sa'yo magsasabi na, ito ang gawin mo anak, mahal na mahal kita, ito ang gawin mo. Kasi pag nasa Panginoon tayo, doon natin nalalaman kumbaga, nauobliga kang gawin ito kasi iba yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, alam gawin the problem, pag ikaw ay nasa Panginoon, si Lord pala, may maliit na bagay na ginagawa, maliit lang pero matinding epekto sa iyo habang unti-unti mo na paglalabanan ang mga problema. Okay? So,
Proceed po tayo sa Genesis chapter 40, verses 6 hanggang 8. Ang sabi dito, kinaumagahan, nang dumalaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit at sila naman nagpaliwanag. Alam mo, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa pang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Sabi ni Jose, ang Diyos lamang ang nakapagpaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang panaginip na panaginipan dito? So dito, nanaginip ang dalawang bilangguan, ang dalawang nakabilanggo doon sa mga kasama ni Jose. So nung time na siya naglalakad sa bilangguan, may dalawang nanaginip. So yung isa ay tagapangasiwa ng inumin, so nanaginip siya. Yung isa nanaginip din. Ang nangyari, ipinaliwanag ni Jose. Sabi niya, sa 3 araw, yung tagapangasiwa ng inumin ay makakabalik sa palasyo, dun sa Faraon. Yung isa naman, sa loob ng 3 araw ay bibitayin. So, ang nangyari, yung paliwanag ni Jose ay nangyari doon sa dalawang tao. So, dahil doon na paliwanag ni Jose ng maayos, nakabalik yung isang tagapangasiwa ng anak ng inumin. Okay? So, yun po, no, sa buhay natin, bilang tao, talagang si Lord may ginagamit para makamit natin yung pangarap niya sa buhay natin. Okay? Yun po ang ang pangalawang puntos natin, always trust to God. Alam niyo po ba, di ba, sa atin bilang tao, siguro pagka nabilang muna, pag dumating ka sa matinding pagsubok, yung kayo sa matinding pagsubok yun eh. Talagang kung isip bilang tao, dapat hindi mo na ipapaliwanag yun, dapat hayaan mo na kasi ikaw bilang tao kasi si Jose, iniisip niya, walang tutulong sa kanya, walang ibang way. Wala talagang ibang way na tutulong para siya ay makalabas dun sa kulungan. Alam niyo po ba talagang ang Lord ay napakalaki ng pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Alam niyo po ba, sa panaginip lang, ang panaginip ang ginamit ni Jesus para si Jose ay makalaya doon sa kulungan. So, hindi niya, kahit siguro sa katitip ng kanyang pag-iisip, hindi niya iniisip na sa pamamagitan ng isang panaginip, siya ay makakalaya doon sa kulungan. Okay? Yun po ang ating pangalawa. Dahil sa talagang nandun yung pagtitiwala sa Panginoon, always siyang nagtitiwala sa Panginoon. Sa buhay natin, pag tayo po ay lagi nagtitiwala sa Panginoon, iniisip mo, Lord, ang sahag ko, minimum lang, tapos ang anak ko, magdadalawa na. Tapos Lord, tapos minsan wala pa akong income, sakto lang sa pang-araw-araw. Pero alam niyo po ba, pag si Lord nag-bless sa'yo, pag one day, makikita na natin yan, naka-4 wheels ka na, baka minsan, baka isang deal ka na, baka 1 million ka, grabing blessing sa ng Panginoon. Kaya yun ang sinasabi ko dito na dapat, una, trust to God, magtiwala tayo. Pangalawa, always trust to God. Ibig sabihin, dapat lagi tayo magtiwala sa Panginoon. Kasi tayo bilang tao kasi pag nakakamit natin yung blessing, nagtitiwala lang tayo pag may blessing. Lord, salamat, nakabit nila naman ito talagang sinasamahan ko talaga ng Panginoon. Tapos the next day, mga ilang buwan, Lord, grabe ba ito talaga sa akin yan? Ang sipag mo magbasa ng Biblia, ang sipag mo umuti ng gawain. Pero nang dumating na sinubok ng Panginoon, bigla ka na talaga problema. Lord, bakit ganito? Nagpapasa ng Biblia, pero bakit naranasan ko dito? So, ang nais ko yung punto dito dapat, always trust God. Pagsubok man yan, katagumpayan man yan, mga pagpapala, dapat ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi naaalis sa buhay natin. Okay? Ang pangatlo po ay blessings. Okay? So, dahil nandun na yung pagtitiwala natin sa Panginoon, nandun na yung consistent na pagtitiwala, always trust to God, ang kasunod po nito ay malaking pagpapala na nagbumula sa Panginoon. Okay? So, punta po tayo sa Genesis chapter 41, verses 14 hanggang 15. Ang sabi dito, ipinatawag agad ng Faraon si Jose nang mailabas na sa bilangguan. Siya ay nag-ahit, nagbihis at kaagad umarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyo.
Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng panaginip. So dito, sa kabila ng tagal niya sa kulungan, bago pa lang siya naalala. Kasi kung babasahin niyo yung kwento ni Jose, bago pa lang siya naalala ng tagapangasiwa ng ilubin nung nanaginip o Farao. Sinabi niya na, nung ako niya sa pinangguan pa, kami po niya naginip. Dalawa kami niya naginip at nangyari pong lahat. Kaya si Jose ay pinatawag ng Farao. So, basahin natin ulit sa chapter 41, 37 hanggang 41 po ng Genesis chapter 41 verses 37 to 41. Ang sabi po dito, nagustuhan ng Pharaoh ang kanyang at ng kanyang mga kagawan ang panukala ni Jose. Sinabi niya, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Kaya sinabi ng Pharaoh kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa inyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo, sa karunungan at pag-unawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapas sa iyo. So, ganun po ang nangyari. So talagang, sa kabila ng pagsubok kay Jose, ito na yung blessing na kamita niya. Dahil nga doon yung tuloy-tuloy niya pagtitiwala sa Panginoon. Kasi one time, naginip ang Pharaoh. Wala talagang ibang makapagpaliwanag, kundi si Jose lang. Nung naipaliwanag ni Jose, isipin niyo po ba, mula sa itinapon sa balon na bilanggo, dumating ang panahon, siya po ay naging pangalawa sa pinakamataas sa Egypto. Pangalawa siya sa Pharaoh. Kumbaga, dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, dahil sa kanyang walang humpay na pananalangin sa Panginoon, kasi hindi natin alam bilang nung panahon ni Jose, baka hindi natin baka siya ay talagang oras-oras na nanalangin. Kumbaga, mas mahalaga sa kanyang Panginoon Kaya ang nangyari sa kanya, simula sa pinakababa, itinaas siya pinakamataas nung panahon na yun. Kumbaga siguro sa panahon yun, siya na yung Vice President. No? Isipin mo yun nang simula sa bilangguan, pwede pala siyang nakabigyan pinakarunong ng tagumpay na bilang isang tao, bilang isang anak ng Diyos. So, sa buhay natin, bilang tao, bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, dapat talagang nandun yung ating pagtitiwala sa Panginoon. No, talagang, ano man yung mga pagsubok sa atin, di ba ang nangyari kay Jose talagang, nung siya ay matagumpay niya, sa pamamagitan niya, lahat ng kanyang kamag-anak, lahat ng kanyang mga magulang ay talagang guminhawa ang buhay. Talagang gumanda ang buhay. Sa atin po bilang tao, bilang Kristiyano, pag tayo po ay patuloy sa Panginoon, mas maganda nga kung buong pamilya nagsisimba, talaga nandun yung lagi kang uhaw sa Panginoon. Alam niyo po ba, one day, ma-miss ka na lang. Lord, bakit wala naman akong trabaho, pero nakapagtapos na aking mga anak? Lord, bakit dati ang bahay namin parang-parang lang, pero ngayon bungalo na? Lord, bakit dati ganito lang yung pangarap ko lang, buti ka, pero ngayon binigyan mo ako ng mga sasakyan, ng Nissan Terra, Montero, ng pick-up. So, sa buhay natin, alam niyo may pangarap ang Panginoon sa atin. May share ko lang, nung kami po ay nasa Taytay pa, no, talagang kami ay, before ako ay tumutugtog na rin sa Life Church, ang kapatid ko si Paul, nag-drive siya. Si Papa, hindi pa sa pastor noon, talagang siya ay nag-share ng Word of God. Si Mama, active din sa pagsusumlid. Lahat kami active sa gawain ng Panginoon. Dumating ang time na may isang bagyong Queenie ata yun. Kasi kami, bibigyan kami noon. So, noong time din, may trabaho din ako sa Taytay. Parang kagagraduate ko lang Ang nangyari, binaha yung aming bakery. Nung binaha ang aming bakery, wala kami malapitan, talagang wala kami pera. Kasi yung mga kamag-anak doon, talagang ang pera nila, sakto nila para sa kanila. At nung time ng bagyo na yun, wala kami ibang naisip kundi pumunta ng Puerto. Dito sa Puerto, wala kami dito iniisip na, kumbaga wala kami iniisip na saan kami kumuha ng pera pang patay nun. Ulta may lupa dito si Mama, pero wala pa nung mga bumibili, wala pa talaga nun, as in, walang-wala talaga. Alam niyo po ba, dahil sa nangyari sa amin nun, dahil kala namin, siyempre, di ba, nagilingin sa Panginoon, bakit nabaha? Kasi yung bakery namin na ano yung kalahati nun So, hindi na kami makapag-start. Kasi dati, magdala ko namin dati ng pandesal ay
Marami, nasa 10 ata yun. Doon natutulog sa bahay. So, maayos lang ang amin dating hanap buhay sa Taytay. Alam niyo po ba, dahil sa nangyari sa kabila ng pagsubok, pag tayo pala nasa Panginoon, sino bang kamag-aamalan na sino yung pala ay magiging head ng HR doon sa Lord? Sino naman magkakaroon ng magandang trabaho, magandang bahay. Diba? Si pastor naman, magiging maayos, magiging ano siya. Kung dati kasi hindi pa siya pastor eh. Magaling siya mag-preach doon. Talagang sinasabi na, Pastor, pero nangyari sa buhay niya. Si pastora, naging pastora. No, ako, marami ako naging experience sa buhay ko. Talagang napakaraming wisdom ang ibinigay sa akin, ang pinagaling sa akin ng Panginoon. Ang akin lang po kung share sa buhay ni Jose, dapat, ano man yung pagsubok natin sa buhay, minsan, kagawian sa negosyo, sa pag-aaral, sa financial status natin, sa family natin, dapat pala, huwag natin isang tabi ang Panginoon. Halimbawa, dati, yung naranasan ko yung maraming blessing, ang sarap ng manalangin, halimbawa, kada morning, lagi ka na nanalangin. Nung dumating ang pagsubok, ang morning, hindi ka nakakapanalangin, kasi iniisip mo pagsubok ka agad. Sa hapon, pagsubok agad. Problema agad, Lord, ano kakainin natin, Lord? Mag-aaral na yung anak ko. So, Lord, ano kayo pamasahin mo ng anak ko papuntang school? So, ganun ang iniisip natin. So, dapat pala, kung gusto, yung sekreto pala, kasi ang sa Biblia, ito po ay totoo. Kung anong sinabi dito, pag sinunod mo ang sinabi dito, mangyayari at mangyayari sa buhay mo. Pag magbigay ka ng 10%, pagpapalain ka ng Panginoon, pag sundin mo yung kanyang, yung magandang aral sa Biblia, makakalit mo rin yung magandang feedback sa buhay mo bilang isang tao. So, ang challenge ko po, huwag natin alisin. Isipin natin, halimbawa yung dating masagana tayo, yung dating marami tayong pera, yung dating masaya tayo, ano bang ginagawa tayo paglilingkod sa Panginoon? So, huwag natin baguhin yun. Kung kasi pagsubok na tayo, huwag natin baguhin yun. Kung pwede na, dagdagan pa natin. So, ang challenge ko, sa buhay kasi natin, pag kasi ikaw ay natatakot na, kung mga nangangamba ka na, natatanggal yung pananampalataya natin sa Panginoon. So dapat pala, huwag tayong matakot para yung takot natin mapalitan ng pananampalataya at makamit natin. May naman sinasabi na, di ba nakalit nga yung siya ang rumaragas ang pagpapala sa buhay niya. Ganun din sa atin, pag patuloy ka magtiwala sa Panginoon, makakamit mo ang rumaragas ang pagpapala. Pag sinabi po kasing rumaragas ang pagpapala sa financial. Mananagana ka sa financial. Talagang isipin mo lang, Manti Lord, ang dami ko ng pera. Saan ko itong gagastusin? Ang dami ko ng naipon. Lord, ang ganda ng kalusugan ko, lakas ng katawan ko. Kahit na maliit ako, pero malakas ang katawan ko. Lord, ang kaisipan ko, ang lawang-lawang. Bakit grabing talino ko na ngayon? Dati hindi ko ito naisip. Bakit ngayon bigla pumalik sa akin mga kaisipan ko nito? Diba? Sa buhay natin, lahat ng aspeto ng ating buhay, mararanasan natin yan pag tayo ay talagang totoong nagtitiwala sa Panginoon at totoong pagpapalati ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, yun lang po at maraming salamat. Tayo po tayo manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa mensahe ito, Panginoon, na aking pag-share. Panginoon, salamat Panginoon na ako pinaginatin ninyo, Panginoon, upang maging daluyan po ng pagpapala, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na lahat po ng aming napakinggan, Panginoon, ay amin po itong may-apply sa aming buhay, Panginoon. Lord, amin itong maranasan, Panginoon, upang maranasan po namin, Panginoon, yung mga pagpapala, Panginoon, ang pangako niyo po, Panginoon, sa lahat po nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.